ang nakakagulat na bilyonaryo. Iniwan niya ang kanyang buntis na fiancé. Makalipas ang 7 taon, nakita niya ito sa isang marangyang party. Babala sa krisis. Bago ka sumabak sa matinding dramang ito, isang mabilis na mensahe. Kung ang kwentong ito ng katatagan ay nakapagpatindig ng balahibo mo, mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang kalalabasan. Pindutin ang like button kung naniniwala kang laging lumalabas ang katotohanan. 7 taon na ang nakalipas, iniwan niya itong buntis nang hindi lumingon. Ngayon ay naglalakad na siya patungo sa pinaka-eksklusibong party sa lungsod. Ngunit hindi siya nag-iisa at ang mangyayari sa ballroom na iyon ay magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Kabanata 1. Ang pagbangga sa ballroom. Mama, tinitingnan ka ng lalaking iyon. Naramdaman ni Andrea Andy Eigenman na nanlamig ang kanyang dugo. Dahan-dahan niyang nilingon ang kanyang ulo. Nagtagpo ang kanilang mga mata mula sa kabila ng malaking ballroom. Napatigil si Ethan Aris sa gitna ng isang usapan. Nanginig ang champagne flute sa kanyang kamay. Ang 250,000 pesos na Italian suit ay hindi maitago ang gulat sa kanyang mukha. Iba na siya. Isang navy blue couture dress, nakapusod ang buhok sa isang eleganteng chinon. Ang tindig ng isang taong sumakop sa mundo. Sino ang babaeng iyon? May bumulong malapit sa kanya. Si Leo, ang 6 na taong gulang na batang lalaki, sa tabi ni Andrea, ay humigpit sa kanyang kamay. Mayroon siyang eksaktong kayumangging mata ng kanyang ama. Ang parehong panga. Kahit sino na titingnan ng mabuti ay makikita ang pagkakahawig. 3 executive malapit ang tumigil sa pakikipag-usap. Napalingon ang kanilang mga mata sa kanya. Nagsimulang maglakad si Andrea. Hindi niya inalis ang tingin sa loob ng 1 segundo. Bawat hakbang ay umalingaw-ngaw sa Italian marble. Ang kristal na ballroom na may gintong chandelier ay tila nanlamig sa paligid niya. Umakyat si Ethan. Pagkatapos ay isa pa. Imposible, bulong niya. Siya iyon. Ang kasalukuyan niyang asawa, si Micaela Madison Lopez, ay napansin ang pagbabago. Sinundan niya ang tingin ni Ethan. Pinaningkit niya ang kanyang mga mata nang makita si Andrea na papalapit. Ethan, sino iyon? Hindi siya sumagot. Hindi niya maalis ang tingin sa babaeng sinira niya 7 taon na ang nakalipas. Ang babaeng nagdala ng kanyang anak nang hindi niya nalalaman. Ang babaeng akala niya ay hindi na niya muling makikita. Ang espasyo sa pagitan nila ay lumiliit. 10 minor, 5 minor, sinner. Huminto si Andrea sa harap niya. Mahigpit na hinawakan ni Leo ang kamay ng kanyang ina. Inabot ni Ethan ang kamay na sinusubukang hawakan ang kanyang braso. Umurong siya. Ang kanyang tingin ay purong yelo. Andrea, ako. Ang kanyang boses ay pumutol sa hangin na parang talim. Lumapit si Micaela, inilagay ang mapagmay-aring kamay sa balikat ni Ethan. Kilala mo ba siya, mahal? Ang katahimikan ay bumigat na parang tingga. Tiningnan ni Leo ang lalaki sa harap niya nang may inosenteng pagtataka. Bakit narito siya sa party ng kanyang kumpanya ngayong gabi? Bago ka magpatuloy, mag-subscribe sa channel at i-on ang notification ngayon. Ayaw mong makaligtaan ang pagtatapos ng kwentong ito. Libo-libo na ang bahagi ng komunidad na ito. Kabanata 2. Ang 3 taong kasinungalingan. Hindi ipinanganak na may gintong kutsara si Andrea. Andy Eigenman. Anak ng isang mananahi at isang driver ng bus. Maaga niyang natutunan ang halaga ng pagsisikap. Bawat notebook sa paaralan, bawat lapis, bawat pangarap ay nakamit sa pamamagitan ng pagsisikap. Nang pumasok siya sa architecture school sa Maynila, nagtatrabaho siya sa araw bilang intern at nag-aaral sa gabi. Natutulog siya ng 5 oras sa isang gabi, ngunit hindi kailanman nagreklamo. Mayroon siyang malinaw na layunin na bumuo ng isang naiibang kinabukasan. Sa isang university event niya, nakilala si Ethan Aris. Siya ang lahat ng hindi siya. Tradisyonal na pamilya, mahalagang apelyido, pera na nagbubukas ng lahat ng pinto. Ngunit may isang bagay sa kanya na nakakabighani sa kanya.
Ang paraan ng pagtingin niya sa kanya na parang siya lang ang tao sa mundo na tunay na mahalaga. Nag-date sila ng 3 taon. Sinabi ni Ethan na mahal niya siya, na hindi niya pinapansin ang mga pagkakaiba sa lipunan, na sa huli ay tatanggapin siya ng kanyang mga magulang. Naniniwala si Andrea sa kanya. Laging naniniwala siya sa kabutihan ng mga tao. Iyon ang kanyang pinakadakilang kalidad at gayon din ang kanyang pinakadakilang kahinaan. Nang matuklasan niya ang pagbubuntis, 25 siya. Tinatapos niya ang kanyang postgraduate studies. Nangako si Ethan na magpapakasal sila sa oras na makapagtapos siya. Ang balita tungkol sa sanggol ay nagpabilis ng mga plano. Nagtakda sila ng petsa. Bumili si Andrea ng isang simple ngunit magandang damit. Inilarawan niya ang kanilang anak na lalaki na lumalaki na may kasamang ama na may kumpletong pamilya. 15 araw bago ang kasal. Lahat ay gumuho. Dumating si Ethan sa kanyang apartment na may nakasarang mukha. Hindi siya pumasok. Nakatayo siya sa pinto. Sinabi niya na hindi kailanman tatanggapin ng kanyang mga magulang ang kasal, na mayroon siyang mga obligasyon sa pamilya, na sa kalaunan ay mauunawaan niya. Ilang beses tumawag si Andrea. Nagpadala siya ng mga mensahe. Pumunta siya sa kanyang kumpanya. Wala. Nawala siya sa kanyang buhay na parang hindi siya nag-exist. Na parang kasinungalingan ang kanilang 3 taon na pinagsamahan. Na parang walang kwenta ang araw na lumalaki sa kanyang tiyan. Ang mga unang linggo ang pinakamahirap. Umiiyak siya gabi-gabi. Nagigising siya na umaasang bangungot lang ang lahat. Ngunit lumaki ang kanyang tiyan. Ipinataw ang realidad at kailangan niyang pumili. Lumubog o lumangoy. Pinili niyang lumangoy. Nagtrabaho siya hanggang 8 buwan ng pagbubuntis. Inipon niya ang bawat sentimo. Sinusuportahan siya ng kanyang mga magulang sa abot ng kanilang makakaya. Ngunit matatanda na sila at kaunti lang ang maiaalok bukod sa pagmamahal ng isilang si Leo. Mag-isa siya sa delivery room. Hawak niya ang kanyang anak sa kanyang mga bisig at gumawa ng isang tahimik na pangako. Hindi siya magkukulang ng anuman. Magiging ama at ina siya. Magiging lahat siya ng kailangan nito. At ganoon nga. Bumalik siya sa trabaho 3 buwan pagkatapos. Iniwan niya si Leo sa kanyang ina sa araw. Kumuha siya ng dagdag na proyekto sa gabi. Kaunti lang ang tulog niya. Mas kaunti pa ang kain niya. Ngunit umakyat siya sa hagdan ng karera ng paunti-unti. Ang kanyang determinasyon ay nakakuha ng atensyon. Sa edad na 28, na-promote siya bilang coordinator. Sa edad na tata, naging junior partner siya sa isang construction firm. Sa edad na 32, ang kanyang pangalan ay iginagalang sa merkado. Lumaki si Leo na pinapanood ang kanyang ina na lumalaban. Hindi siya gaanong nagtanong tungkol sa kanyang ama. Sinabi ni Andrea na siya ay isang bayani na nakatira sa malayo, isang banayad na kasinungalingan upang protektahan ang puso ng kanyang anak. Ngunit sa loob, nagdala siya ng sakit na hindi kailanman ganap na gumaling. Hindi ito galit. Ito ay isang bagay na mas malalim, isang sugat na sumasakit sa mga araw ng tag-ulan, isang tanong na walang sagot. Bakit hindi siya sapat? At ngayon, nakatayo sa ballroom na iyon, nakatingin sa mga mata ng lalaking sumira sa kanya. Naramdaman ni Andrea na may nagbago sa loob niya. Hindi na siya ang inosenteng babae 7 taon na ang nakalipas. Interaktibong tanong. Sa lugar ni Andrea, sasabihin mo ba kay Ethan ang pagbubuntis nang lumayo siya? O itatago ang katotohanan upang protektahan ang iyong sarili at ang iyong anak? Ibahagi ang iyong mga saloobin. Kabanata 3. Ang presyo ng dangal. Sa loob ng 7 taon, may isang layunin si Andrea upang matiyak na mayroon si Leo ng lahat ng hindi niya kailanman nagkaroon. Hindi lang mga material na bagay, kundi isang bagay na mas mahalaga. Seguridad, katatagan, ang katiyakan na mahal siya ng walang kondisyon. Bawat desisyon na ginawa niya, bawat sakripisyo, ay ginawa na iniisip siya. Naalala niya ang mga gabi sa kanyang maliit na apartment ng sanggol pa si Leo. Umiiyak siya at pinapatulog niya ito habang sinusuri ang mga proyekto sa kanyang computer. Ang maliit na apartment, ang masikip na budget, ang pagod na tila walang katapusan. Ngunit nang tingnan niya ang maliit na mukha na iyon,
lahat ay nagkaroon ng kahulugan. Karapat-dapat siya sa mundo at gagawin niya ang lahat upang ibigay ito sa kanya. Habang lumalaki si Leo, mas lalo pang nagtrabaho si Andrea. Tinanggap niya ang pinakamahirap na proyekto, ang mga tinanggihan ng ibang arkitekto. Gumugol siya ng mga gabing walang tulog sa paglikha ng mga nagsimulang manalo ng mga parangal ang kanyang mga proyekto. Nagsimulang kumalat ang kanyang pangalan sa tamang mga bilog. At sa bawat profesional na tagumpay, naramdaman niya na hindi lang siya nagtatayo ng mga gusali, kundi isang matatag na kinabukasan para sa kanyang anak. Ngunit may iba pa. Isang pagnanais na hindi niya kailanman ipinagtapat sa sinuman. Isang pag-iisip na bumibisita sa kanya sa tahimik na gabi pagkatapos matulog ni Leo. Nais niyang malaman ni Ethan, nais niyang makita niya ang kahanga-hangang batang naging si Leo, hindi upang balikan siya. Sarado na ang kabanatang iyon, ngunit upang maunawaan niya ang laki ng nawala sa kanya. Si Leo ay mabait, matalino, mausisa sa lahat ng bagay. Nagtanong siya tungkol sa mga bituin, kung paano nakatayo ang mga gusali, kung bakit ang ilang tao ay walang tirahan. Sa edad na 6, gumuguhit na siya ng mga imahinasyong gusali. Sinabi niya na paglaki niya, magtatayo siya ng mga bahay para sa mga walang tirahan. Nakita ni Andrea sa kanya ang isang purong kabutihan na hindi pa nabahiran ng mundo. Sa tuwing nagtatanong si Leo tungkol sa kanyang ama, may nasisira sa loob niya. Mama, pareho ba si Papa sa papa ng kaibigan ko? Hihinga siya ng malalim at uulitin ang kwento ng bayaning malayo. Ngunit alam niya na balang araw ay kailangan niyang sabihin ang katotohanan at labis niyang kinatatakutan ang araw na iyon. Hindi inaasahang umangat ang kanyang karera. Sa edad na 30, inimbitahan siyang maging junior partner sa Horizon Construction, isa sa mga pinakaiginagalang na kumpanya sa Pilipinas. Ang sweldo ay nagpapahintulot sa kanya na lumipat sa isang mas magandang apartment. Ipasok si Leo sa isang pribadong paaralan. Bumili ng mga libro, laruan, karanasan, ngunit hindi niya kailanman nawala ang kanyang pagpapakumbaba. Hindi niya kailanman nakalimutan kung saan siya nanggaling. Ang pinakagusto niya ay hindi paghihiganti. Hindi pinukaw ng poot si Andrea. Ito ay isang bagay na mas malalim at mas marangal. Gusto niya ng pagkilala. Gusto niyang makita ng mga taong nagduda sa kanya, na humuhusga sa kanya bilang ang mahirap na babae na sumubok na magpakasal sa mayaman kung sino talaga siya. Gusto niyang patunayan na ang halaga ay hindi nagmumula sa apelyido o sa bank account. Ito ay nagmumula sa karakter, katatagan, sa pagbangon pagkatapos ng bawat pagbagsak. Nagtrabaho siya sa mga proyekto na nagpabago sa lungsod. Ang residential complex para sa mga pamilyang may mababang kita na nanalo ng international award. Ang pagbabagong buhay ng makasaysayang sentro ng bayan, ang sustainable building na naging pambansang pamantayan. Bawat proyekto ay nagdala ng isang piraso ng kanyang kwento. Bawat ladrilyo ay patunay na nagtagumpay siya, ngunit hindi pinunan ng propesyonal na pagkilala ang emosyonal na kawalan. Sa gabi, pagkatapos patulugin si Leo, uupo si Andrea sa balkonahe at titingin sa kalangitan. Naisip niya ang buhay na maaari niyang nagkaroon, ang pamilya na halos nabuo niya. Hindi niya namimiss si Ethan. Namiss niya ang ilusyon, ang ideya na nakahanap siya ng isang taong tunay na nagmamahal sa kanya. Sa paglipas ng panahon, natutunan niyang gawing panggatong ang sakit. Bawat luha na iniluha niya sa mga unang buwan ay naging determinasyon. Bawat pinto na isinara sa kanyang mukha ay naging motibasyon upang magbukas ng 10 pa. Bawat gabing walang tulog ay naging isa pang natapos na proyekto. Muling binuo niya ang kanyang sarili, ladrilyo sa ladrilyo, tulad ng mga gusaling dinisenyo niya. Si Leo ang kanyang pinakadakilang obra, mas mahalaga kaysa sa anumang gusali, mas mahalaga kaysa sa anumang award. Pag-uwi niya galing eskwela at tumakbo para yakapin siya, wala nang iba pa ang mahalaga. Kapag gumuhit siya ng bahay at sinabing, "Para ito sa'yo, Mama," sumasayaw ang puso niya. Ang pinakamalalim niyang pagnanais ay simple at komplikado sa parehong oras. Gusto niyang lumaki si Leo na alam na posible ang manalo,
ng may dignidad, na hindi natin kailangang tapakan ng iba para umangat, na ang kabaitan ay hindi kahinaan, at lihim niyang gusto na balang araw, kapag may edad na si Leo, at alam na ang buong katotohanan, maipagmamalaki niya ang inang mayroon siya, hindi para sa makinang na karera, kundi para sa mga pagpipilian na ginawa niya, sa pagpili ng pagmamahal, sa halip na kapaitan. At ngayon, pagkatapos buuin ang lahat ng ito ng mag-isa, pagkatapos patunayan ang kanyang halaga ng paulit-ulit, malapit nang matuklasan ni Andrea na ang kanyang nakaraan, at kasalukuyan ay magbabanggaan. Kabanata 4, ang paghaharap. Dumating ang imbitasyon 3 linggo na ang nakalipas. Isang eleganteng sobre, letterhead, gintong sulat, isang gala na nagdiriwang ng isang corporate partnership. Binasa ni Andrea ang pangalan ng nagho-host na kumpanya at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Vance Holdings, ang kumpanya ng pamilya ni Ethan, ang kumpanya na ngayon ay pinamumunuan niya. Nanginig ang kanyang mga kamay, na hawak ang imbitasyon. Sa isang sandali, naisip niyang tumanggi, gumawa ng dahilan, magpadala ng kinatawan sa kanyang lugar. Ngunit ang kanyang kasosyo, si Marcelo, ay matatag. Andrea, ang kontratang ito ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ito ang pinakamalaking proyekto sa ating kasaysayan. Kailangan mong nandoon. Ikaw ang gusto nilang makilala. Gumugol siya ng mga gabing walang tulog pagkatapos niyon. Tiningnan niya si Leo na natutulog at nagtaka kung ano ang gagawin. 7 taon na bumubuo ng bagong buhay. 7 taon na pinoprotektahan ang kanyang anak mula sa masakit na katotohanan. At ngayon ay ibinabalik siya ng tadhana sa lugar na kanyang tinakasan. Nag-research siya tungkol kay Ethan sa social media, isang bagay na iniiwasan niyang gawin sa loob ng maraming taon. Nakita niya ang mga litrato nito sa mga social event, laging malinis, laging nakangiti, at sa tabi niya, sa halos bawat larawan, isang blonde, eleganteng babae, si Micaela Madison Lopez. Nagpakasal sila 4 na taon na ang nakalipas, ayon sa mga artikulo sa magasin. Isang pag-iisang dibdib ng 2 makapangyarihang pamilya. Ang perpektong asawa para sa isang lalaki sa kanyang posisyon. Ang makita ang mga larawang iyon ay nagbalik ng mga damdamin na akala ni Andrea ay inilibing na niya. Hindi ito selos. Hindi eksakto. Ito ay isang bagay na mas komplikado. Ang kumpirmasyon na hindi siya kailanman ang tamang pagpipilian. Nagaano man niya sabihin na mahal niya siya. Sa huli ay pinili niya ang isang tao mula sa kanyang sariling lipunan. Isang taong inaprubahan ng kanyang mga magulang. Isang taong hindi siya ipapahiya. Kinain siya ng dilema. Dalhin si Leo o hindi. Kung dadalhin niya siya, makikita siya ni Ethan. Makikilala niya ang sariling mukha sa mukha ng bata. Ang katotohanan ay lalabas ng biglaan, ng walang kontrol, ng walang paghahanda. Magtatanong si Leo ng mga tanong na hindi niya handang sagutin. At si Ethan, paano siya magre-react? Itatatanggi ba niya ang pagiging ama? Magagalit ba siya na itinago niya ito? O mas masahol pa, susubukan ba niyang kunin ang kanyang anak? Ngunit kung hindi niya dadalhin si Leo, kailangan niyang iwanan siya sa isang tao. At ang tanging tao na lubos niyang pinagkakatiwalaan ay ang kanyang ina na mahina ang kalusugan. Bukod pa rito, mayroong isang bagay sa kanya na gustong makita ni Ethan. Gusto niyang malaman niya na may isang 6 na taong gulang na batang umiiral. Ang kanyang anak na lumalaki na gwapo, matalino at minamahal. Kung wala siya, nakipag-usap siya sa kanyang therapist tungkol dito. Andrea, ano ang tunay mong takot? Tanong niya. Ang sagot ay mabilis at masakit. Natatakot akong mapahiya muli. Natitingnan niya ako at si Leo at tatalikod muli. Dahil ang pagtanggi 7 taon na ang nakakaraan ay nanunog pa rin. Gaano man karami ang tagumpay na nakamit niya, gaano man nabuo muli ang kanyang buhay, ang sugat na iyon ay hindi kailanman ganap na gumaling. At ngayon ang ideya na nasa iisang silid kasama siya, na kailangang panatilihin ang pagiging kalmado habang kasama niya ang kanyang asawa, na magpanggap na maayos ang lahat ay tila hindi matiis. Mayroon ding panloob na salungatan na nagpunit sa kanya. Bahagi ng kanyang nais na makilala ni Leo
ang kanyang ama. Bawat bata ay may karapatan sa pagkakataong iyon, naisip niya. Ano man ang ginawa ni Ethan sa akin, walang kasalanan si Leo. Karapat-dapat siyang magpasya kapag matanda na siya kung gusto niya ang kanyang ama sa kanyang buhay o hindi. Ngunit may karapatan ba akong ipilit ang pagtatagpo na ito ngayon? O dapat ba akong maghintay hanggang si Leo ay sapat na ang edad para maunawaan ang lahat? Sa mga gabing bago ang party, na naginip ng masama si Andrea, na panaginipan niya na dumating siya sa event at pinagtatawanan siya ng lahat na pinalayas siya ni Ethan sa harap ng lahat. Natanungin ni Leo, "Bakit po masama ang lalaking iyon sa inyo, Mama?" At wala siyang sagot. Napansin ni Marcelo ang kanyang pag-aalala. "Ayos ka lang ba? Mukha kang tense." Pilit siyang ngumiti. "Ayos lang ako. Nakatuon lang sa proyekto." Kasinungalingan. Nagkakagulo siya sa loob, ngunit hindi niya ito maaaring ipakita. Hindi niya maipaliwanag. Hindi niya maaaring sabihin na ang may-ari ng kumpanya kung saan sila magsasara ng pinakamalaking kontrata sa kanilang buhay ay ang lalaking sumira sa kanya taon na ang nakalipas. 3 araw bago ang party. Nagtanong si Leo kung saan sila pupunta. Sa isang magandang party, mahal ko, kasama ang mga mahahalagang tao. Sumigla siya. "Pwede ko bang isuot ang suit ko?" Ngumiti si Andrea, ngunit sumakit ang puso niya. "Oo, pwede. Magiging gwapo ka." Bumili siya ng bagong damit, navy blue, elegante at makapangyarihan. Pumunta siya sa salon, nagpagawa ng kuko, buhok, makeup, nagbihis siya na parang baluti. Bawat detalye ay proteksyon, bawat accessory ay panangga. Papasok siya sa ballroom na iyon, hindi bilang ang inabando ng babae. 7 taon na ang nakakaraan, kundi bilang ang matagumpay na arkitekto na naging siya. Sa umaga ng party, tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay malakas, determinado. Ngunit sa likod ng makeup, mayroon pa ring takot. Takot na hindi siya sapat na malakas. Nababagsak siya pag nakita niya ito. Na mapansin ni Leo na may mali, huminga siya ng malalim. "Kaya mo ito. Isa lang itong business meeting." Ngunit nang dumating sila sa ballroom at nakita niya si Ethan sa kabilang dako, nang magtagpo ang kanilang mga mata sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon, napagtanto ni Andrea na nagkamali siya ng buo. Hindi lang ito isang business meeting. Ito ay isang paghaharap na inihanda ng tadhana. Kabanata 5. Ang kasinungalingan ay nabunyag. Sinubukan ni Andrea na lumayo, ngunit humakbang si Ethan. Discreet niya itong hinarangan upang hindi mapansin ng ibang bisita. "Andrea, pakiusap, 1 minuto lang." Mahina ang boses niya, apurado. Pinanatili niya ang kanyang tingin sa isang punto sa likod ng balikat nito. Hindi niya ito bibigyan ng kasiyahang makita ang kanyang reaksyon. Hindi pagkatapos ng 7 taon, hindi pagkatapos ng lahat. Wala tayong pag-uusapan. "Oo, meron tayo. Kailangan kong magpaliwanag." 7 taon. Pinutol niya ito, ang kanyang boses. "Nakita ko, 7 taon, at hindi ka makahanap ng telepono. Hindi makapagpadala ng mensahe. Hindi makakatok sa aking pinto. Ngunit ngayon, pagpasok ko dito, bigla kang kailangang makipag-usap." Hinila ni Leo ang kamay ng kanyang ina. Naramdaman niya ang tensyon sa hangin kahit hindi pa niya lubos na nauunawaan. Ang pagkakahawig ay hindi maikakaila. Ang hugis ng mukha, ang kulay ng mga mata, ang linya ng ilong, parang nakatingin sa larawan ng kanyang sarili noong bata pa. Siya ay, naputol ang kanyang boses. "Hindi mo siya negosyo." Hinila ni Andrea si Leo papalapit sa kanya. Protektado. "Andrea, sandali. Alam kong nagkamali ako. Alam kong duwag ako, ngunit hindi mo naiintindihan. Komplikado." "Komplikado?" Sumigaw ng bahagya ang kanyang boses. Ilang bisita ang palihim na lumingon para manood. "Komplikado bang iwanan akong buntis at mag-isa? Komplikado bang mawala ng walang paliwanag? Ang bahagi kung saan pinili mo ang iyong kaginhawaan o ang bahagi kung saan mo inabandona ang iyong anak?" Ang huling salita ay umalingaw-ngaw. 3 mag-asawa sa malapit ang tumigil sa pag-uusap.
Napalingon ang mga ulo. Namutla si Ethan. Lumingon siya. Napagtanto na mayroon silang mga manonood. May makakarinig. Ay, ngayon nag-aalala ka na kung ano ang maririnig ng mga tao. Naramdaman ni Andrea ang 7 taon ng galit na bumubulwak nang inabandona mo ako. Hindi ka nag-alala kung ano ang pagdadaanan ko, kung ano ang sasabihin ng mga tao tungkol sa akin. Nang lumitaw si Micaela sa tabi ni Ethan na may ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Napakaganda niya sa isang pulang damit. Kumikinang ang mamahaling alahas sa ilalim ng mga chandelier na kristal, ngunit may isang bagay na matigas sa kanyang ekspresyon. Mahal, sino ang kaibigan mo? Ang tono ay matamis, ngunit may lason. Bumuka ang bibig ni Ethan, ngunit walang lumabas na tunog. Tiningnan ni Micaela si Andrea mula ulo hanggang paa, isang kalkuladong pagtatasa. Pagkatapos ay napunta ang kanyang mga mata kay Leo at may nagbago sa kanyang ekspresyon. Tinaas niya ang kanyang ulo. Ikaw iyon? Tinaas ni Andrea ang kanyang baba. Iyon, sino? Ang babaeng sumubok na bitagin ng aking asawa sa isang gawa-gawang pagbubuntis. Ngumiti si Micaela, ngunit ito ay isang malupit na ngiti. Sinabi sa akin ni Ethan ang lahat tungkol sa'yo, kung paano ka lumitaw na nagpapanggap na buntis para pilitin siyang pakasalan ka. Ngunit sapat siya ang talino para hindi mahulog sa panlilinlang. Uminit ang dugo ni Andrea sa paligid nila. Marami pang tao ang tumigil para manood. Nagsimula ang mga bulungan, panlilinlang. Huminga ng malalim si Andrea, sinusubukang panatilihin ang pagiging kalmado. Iyan ba ang sinabi niya sa iyo? Iyan ang katotohanan, hindi ba? Ikinrus ni Micaela ang kanyang mga braso. Hindi ka ang una, at hindi rin ang huli na susubok na samantalahin ang isang mayamang lalaki. Hinigpitan ni Leo ang kamay ng kanyang ina. Naramdaman niya na may mali. Napakalinang mali. Tiningnan ni Andrea si Ethan. Umaasang sasabihin niya ang isang bagay, na itatama niya ang kasinungalingan, na ipagtatanggol niya ang katotohanan. Ngunit umiwas lang siya ng tingin. Pula ang kanyang mukha. Mas masakit ang kanyang katahimikan kaysa sa mga salita ni Micaela, Ethan. Nanginginig ang boses ni Andrea sa unang pagkakataon. Titigil ka ba dyan ng tahimik? Hahayaan mo ba siyang sabihin ang mga bagay na iyon? Bumuka ang kanyang bibig. Isinara ito. Binuksan muli. Micaela, hindi naman ganoon. Hindi naman ganoon? Tumawa si Micaela. Isang matalas na tawa na nagpatalikod sa ilang ulo. Kaya, sinasabi mo na talagang buntis siya? Na ang batang ito ay sa iyo? Nanahimik ang ballroom. Maging ang background music ay tila humina. Lahat ng atensyon ay nakatuon na sa kanila. Ako, hindi ko alam. Kailangan ko ng DNA test bago ako. DNA test? Naramdaman ni Andrea na nanunurot ang luha, ngunit hindi siya iiyak. Hindi sa harap nila. Tiningnan mo siya, Ethan. Tiningnan mo ang mukha ng iyong anak at may lakas ka pa ring magduda. Isang matandang babae sa malapit ang bumulong sa kanyang kasama. Napakagulo. Kawawa. Sagot ng isa pa. Hindi kawawa. Ang mga babaeng ito ay laging sumusubok na dayain ang mayaman. Narinig ni Micaela at ngumiti ng may kasiyahan. Kita mo, alam ng lahat kung ano ka. Isang oportunista. Sinisigurado kong hindi ka nga sigurado kung sino ang ama. Naramdaman ni Andrea na nasampal siya. Ang mga salita ay parang mga kutsilyo. Sa paligid niya, nakita niya ang mga mapanghusgang tingin. Ang ilan ay may awa. Ang iba ay may paghamak. Ang iba ay may morbid na pagtataka. Mama, hinila ni Leo ang kanyang damit. May luha sa kanyang mga mata. Bakit po masama ang babaeng iyon sa inyo? Ang boses ng bata ay may sinira sa loob ni Andrea. Lumuhod siya sa kanyang taas. Hinawakan ang kanyang mukha ng 2 kamay. Ayos lang, mahal ko. Ang ilang tao ay masama ng walang dahilan, pero wala po akong ginawang mali. Alam ko, anak. Alam ko. Nang tumayo siya, may kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi na ito luha. Ito ay determinasyon. Nagpatuloy si Micaela. Kung talagang iniisip mo na anak ni Ethan ang batang ito, dapat ay nagsampa ka ng kaso. Humiling ng suporta para sa bata.
Pero hindi, hindi ba? Dahil alam mo na wala kang kaso, hindi ko kailangan ng pera niya. Dahan-dahang binigkas ni Andrea ang bawat salita. Hindi ko kailanman kinailangan. Siyempre hindi. Umikot ang mga mata ni Micaela. Kaya ka narito sa party na ito na sinusubukang lapitan siya muli. Nakakaawa. Sa wakas ay nagsalita si Ethan. Micaela, tama na. Nag-exaggerate ka. Pinagtatanggol ko ang aking kasal. Lumingon siya dito. O gusto mo bang lumitaw ang babaeng ito kasama ang batang ito mula sa wala at sirain ang lahat ng ating binuo? Isang lalaki na nakasuot ng kulay abo na suit ang lumapit sa grupo. Siya, si Ginoong Alan Foster, isang matandang kaibigan ng pamilya Vance. Tiningnan niya si Leo, pagkatapos ay si Ethan, pagkatapos ay muli si Leo. Ethan, ang batang iyan ay kamukhang kamukha mo noong bata ka pa. Lumingon si Micaela sa kanya ng galit. Huwag kang makialam. Sinasabi ko lang ang totoo. Nagkibit balikat si Ginoong Foster. Makikita ng sinumang may mata dito. Nagsimulang sumang-ayon ang ibang bisita ng mahina. Kumalat ang mga komento na parang apoy. Talagang kamukha niya. Ang parehong bibig, ang parehong mata. Napagtanto ni Micaela na nawawalan siya ng kontrol sa naratibo. Lumingon siya kay Andrea nang may purong galit sa kanyang mga mata. Pinlano mo ba ito na lumitaw dito ngayon kasama siya upang lumikha ng isang iskandalo? Tinitigan siya ni Andrea nang walang pagkurap. Hindi ko alam na narito si Ethan. At kahit na alam ko, hindi ko kailangan ng iyong pahintulot para umiral. Ethan, gumawa ka ng isang bagay, hiningi ni Micaela. Palayasin ang babaeng ito. Lahat ng mata ay napalingon sa kanya. Naghihintay. Naghihintay upang makita kung ano ang gagawin niya. Kung kakampi siya sa kanyang asawa o kung sa wakas ay gagawin niya ang tama. Bumuka ang bibig ni Ethan upang magsalita. Ngunit bago pa lumabas ang anumang salita, isang malalim na boses ang pumutol sa hangin. Kabanata 6. Ang kalasag ng arkitekto. Dr. Andrea Wells. Lumingon si Andrea. Isang matangkad na lalaki. May kulay abong buhok. Perpektong suit ang lumapit. Mayroon siyang tunay na ngiti sa kanyang mukha. At isang bagay sa kanyang mga mata na agad niyang nakilala. Respeto. Inabot niya ang kanyang kamay. At sa simpleng kilos na iyon, nagsimulang magbago ang lahat. Kung nararamdaman mo ang sakit ni Andrea ngayon, mag-iwan ng like upang ipakita na nauunawaan mo at sabihin sa akin sa mga komento. Nakaranas ka na ba ng katulad? Paano mo ito nalampasan? Dr. Andrea Wells, inulit ng lalaki. Inabot ang kanyang kamay ng may mainit na ngiti. Kumurap si Andrea, sinusubukang iproseso ang biglaang pagbabago. Nakilala niya ang mukha, si Ginoong Alan Foster, CEO ng Vance Holdings, boss ni Ethan, ang lalaking namumuno sa $1 bilyong na imperyo sa real estate. Ginoong Foster, kinuha niya ang kanyang kamay, sinusubukang bumalik sa kanyang sarili. Nanginginig pa rin, nang bahagya ang kanyang boses. Sa wakas. Ngumiti siya ng tunay. Matagal na kitang hinahanap simula nang dumating ka. Napakahirap mong hanapin. Sumimangot si Micaela. Tiningnan niya si Andrea at Alan, naguguluhan. Namutla si Ethan. Kilala mo siya? Tanong ni Micaela. Nawawala ang ilan sa kanyang dating kayabangan. Lumingon si Alan sa kanya na parang ngayon lang napansin ang kanyang presensya. Kilala siya? Micaela? Ito si Dr. Andrea Wells, ang pinakamatalinong arkitekto ng bagong henerasyon. Ibinuhos niya muli ang kanyang atensyon kay Andrea. Ang iyong mga proyekto ay revolusyonaryo. Ang Sustainable Residential Complex na iyon ay nanalo ng 3 international awards. Binasa ko ang lahat ng artikulo tungkol sa iyong trabaho. Ang sumunod na katahimikan ay nakakabingi. Sa paligid nila, tumigil ang mga bulungan. Lumapit ang mga tao. Mausisa. Naramdaman ni Andrea na muling humigpit si Leo sa kanyang kamay. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi takot. Ito ay pagtataka. Salamat Ginoong Foster, isang karangalan. Tugon ni Andrea para sa kanya. Ang kanyang boses ay neutral, profesional, malamig na parang yelo. Ang karangalan ay akin. Kinawayan ni Alan ang silid. Kaya nga pinilit kong dumating ka ngayon. Kailangan nating pag-usapan
ang bagong proyekto ng commercial center. Ang iyong kumpanya ay nagpakita ng isang panukala na literal na nagpatulog sa akin dahil sa sobrang impresibo. Napalunok si Ethan. Lumaki ang kanyang mga mata. Alam niya kung aling proyekto iyon. Ang pinakamalaki sa kasaysayan ng kumpanya. 50 milyong investment. Kung magtatagumpay, ito ang magiging pamana ng pamilya Vance. Kung mabigo, ito ay magiging kapahamakan. Ang proyekto ay halos natapos na, sagot ni Andrea. Ganap na nabawi ang kanyang profesional na pag-uugali, na parang hindi nangyari ang huling 15 minuto. Nagtrabaho ang aking koponan dito sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan ng pambihirang trabaho. Ngumiti si Alan. Ethan, hindi mo sinabi sa akin na personal mong kilala si Dr. Wells. Bumuka ang bibig ni Ethan. Isinara ito. Sinubukang magsalita, ngunit walang lumabas na tunog. Kami ay magkakilala noon pa. Sagot ni Andrea para sa kanya. Ang kanyang boses ay neutral, profesional, malamig na parang yelo. Hindi napansin ni Alan ang tensyon, o kung napansin man niya, diplomatically niya itong hindi pinansin. Napakagandang pagkakataon. Kaya, maaari mong pag-usapan ang mga detalye ng proyekto ng mas impormal. Proyekto? Huminto si Micaela. Anong proyekto? Ang Integrated Commercial Center, masayang paliwanag ni Alan. Ito ang magiging pinakamalaking venture sa lungsod. Mga opisina, 5-star hotel, convention center, lahat sa isang sustainable complex. Si Dr. Wells ang chief architect. Siya at ang Horizon Construction ang magiging kasosyo natin. Tiningnan ni Micaela si Andrea na parang ngayon lang siya nakita. Ang kayabangan ay nagsimulang magbigay daan sa isang bagay na naiiba, kawalan ng katiyakan. Si Ethan ang project director dito sa kumpanya. Nagpatuloy si Alan. Siya ang makikipagtulungan sa iyo ng direkta sa susunod na 2 taon, Dr. Wells. 2 taon, inulit ni Andrea. Pinanatili ang kanyang mukha na walang emosyon. Sa loob, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Magtatrabaho kasama si Ethan? Imposible. Oo, ito ay isang pangmatagalang proyekto. Madalas kayong magkikita. Tumawa si Alan, hindi alintana ang halatang pagkadismaya. Sa katunayan, naiisip kong hilingin sa iyo na ipresenta ang mga pangunahing konsepto ngayon sa aming mga investor. Narito silang lahat. Ito ang magiging perpektong sandali. Nag-atubili si Andrea. Wala akong dalang materyales. Nakahanda na ang lahat. Kinawayan ni Alan ang isang katulong sa malapit. Hiniling namin sa iyong koponan na ipadala ang mga file kahapon. Handa na sila para sa projection. 15 minuto lang, ngunit naiintindihan ko kung mas gusto mong huwag. Gagawin ko. Lumabas ang mga salita bago pa makapag-isip si Andrea. May nagpasya sa loob niya. Hindi siya tatakas. Hindi siya magpapakita ng kahinaan. Kung gusto nilang makita siyang magsalita, magsasalita siya at ipapakita niya sa lahat doon kung sino talaga siya. Pumalakpak si Alan. Perpekto. Iipunin ko ang mga investor. Maaari ba tayong magsimula sa loob ng 10 minuto? 10 minuto ay sapat na. Umalis siya. Tinatawag ang mga tao. Nananatili si Andrea doon na pinoproseso ang nangyari. Tiningnan niya si Ethan. Namumutla siya. Mukhang nagulat si Micaela. Nagsimulang magbulungan muli ang mga nakapaligid na bisita. Ngunit iba na ang tono ngayon. Siya ang arkitekto ng proyekto. Iyang si Andrea Wells, ang may mga international awards. Diyos ko, bata pa siya. Akala ko matanda na siya. Lumapit si Ginoong Foster, ang investor na nagtanggol kay Andrea kanina, Dr. Wells. Ako ay isang investor sa proyekto. Inaabangan ko ang iyong presentasyon. Salamat. Pilit na ngumiti si Andrea. Tiningnan niya si Leo, pagkatapos si Ethan. Pagkatapos ay muli si Andrea. May pag-unawa sa kanyang mga mata, ngunit wala siyang sinabi. Tumango lang siya nang may paggalang at umalis. Isang matandang babae, isa sa mga humusga kay Andrea kanina, ang lumapit ng mahiyain. Excuse me, pero ikaw ba talaga ang arkitekto ng South Zone Sustainable Complex? Doon nakatira ang anak ko. Ang ganda. Huminga ng malalim si Andrea.
Opo ma'am, isa iyon sa una kong malalaking proyekto. Napakagaling. Salamat sa iyong trabaho. Ngumiti ang ginang at umalis. Lumapit ang isa pang tao. Pagkatapos ay isa pa. Sa loob ng ilang minuto, napapalibutan na si Andrea ng mga interesadong tao. Lahat ay nagtatanong tungkol sa arkitektura, sustainability, at sa kanyang mga proyekto sa hinaharap. Nakanganga si Micaela na pinapanood ang lahat. Hindi gumagalaw si Ethan. Parang nakadikit siya sa kinalalagyan. Hinila ni Leo ang damit ng kanyang ina. Mama, sikat ka ba? Lumuhod muli si Andrea sa kanyang taas. Sa pagkakataong ito ay may tunay na ngiti sa kanyang mga labi. Hindi, mahal ko. Nagtatrabaho lang ako ng husto. Gustong makipag-usap sa iyo ng lahat. Minsan kapag ginagawa natin ng maayos ang ating trabaho, napapansin ng mga tao. Hinalikan niya ang noo nito. Gusto mo ba ng juice habang nagpipresent si Mama? Pwedeng soft drinks? Pwede. Tumawa siya. Isang tunay na tawa na nagpagaan ng kanyang dibdib ng kaunti. Isang waiter ang lumapit na may tray. Masayang kinuha ni Leo ang isang baso ng soft drinks. Tumayo si Andrea. Inayos ang kanyang damit. Idinaan ang kamay sa kanyang buhok. Sa loob ng ilang minuto, aakyat siya sa entablado sa harap ng lahat ng humusga sa kanya. Sa harap ni Ethan, sa harap ni Micaela. At ipapakita niya sa lahat doon kung sino talaga si Andrea Wells. Hindi ang inabando ng babae 7 taon na ang nakakaraan, kundi ang babaeng muling bumuo ng sarili. Bumalik si Alan, kasama ang isang grupo ng mga executive. Handa na kami kung kailan ka handa, Dr. Wells. Tiningnan ni Andrea ang entablado na inihanda sa gitna ng ballroom. Ang mga ilaw, ang projector, ang mikropono. Bumilis ang tibok ng kanyang puso, ngunit hindi na ito takot. Ito ay kapangyarihan. Handa ako. At habang naglalakad siya patungo sa entablado na kasama si Leo, alam ni Andrea na may isang napakalaking bagay ang malapit ng mangyari. Kabanata 7. Ang presentasyon ng tagumpay. Umakyat si Andrea sa 3 baitang ng entablado. Umalingaw-ngaw ang kanyang takong nang may kumpiyansa sa marmol. Umupo si Leo sa unang hilera. Pinapanood ang kanyang ina nang may mga matang nagniningning sa paghanga. Isang katulong ang nag-adjust ng mikropono sa kanyang taas. Lumamlam ang mga ilaw ng ballroom. Ang projector ay nagliwanag sa higanteng screen. Sa likod niya, lumabas ang unang larawan, isang 3D rendering ng isang kahanga-hangang architectural complex. Modernong linya, salaming-salamin, pinagsamang patayong hardin. Hawak ni Andrea ang mikropono. Tiningnan niya ang mga manunood. Mahigit 200 katao ang nanonood sa kanya. Nasa likod si Ethan, nakakrus ang mga braso, tensyonado ang mukha. Si Micaela sa tabi niya, pinoproseso pa rin ang nangyayari. Magandang gabi. Matatag ang kanyang boses. Ang pangalan ko ay Andrea Wells at ako ang punong arkitekto sa Horizon Construction. Ngayon ay ipipresenta ko ang konsepto para sa Vance Integrated Commercial Center. Lumipat siya sa susunod na slide, isang aerial view ng site. Ang proyektong ito ay ipinanganak mula sa isang simpleng tanong. Paano tayo makakagawa ng isang commercial space na hindi lang sumasakop sa lungsod kundi aktibong nag-aambag dito? Nag-click ang mga panulat. Sumulat ang mga tao. Lahat ng atensyon ay nakatuon sa kanya. Ang site ay 50,000 metro kwadrado. Ang aming panukala ay hatiin ang espasyo sa 3 magkakaugnay na tore. Ang unang tore ay itatalaga sa mga corporate office. 30 palapag, cutting-edge na teknolohiya, smart climate control system na nagpapababa ng pagkonsumo ng enerhiya ng 40%. Nagpakita siya ng mga larawan ng interiors, malalawak na kapaligiran, natural na ilaw, mga common area. Ang ikalawang tore ay magtatampok ng isang 5-star hotel, 200 apartment, convention center para sa 1,000 tao, mga panoramic restaurant, ngunit ang kaibahan ay nasa integrasyon. Lumipat siya sa isang animation na nagpapakita ng 3 tore na konektado ng mga nakabiting walkway na may mga hardin at berdeng lugar. Ang mga tore ay konektado hindi lamang sa pisikal, kundi sa ekolohikal. Gumawa kami ng sistema ng paghuli ng tubig ulan
na nagbibigay supply sa buong complex. Ang mga solar panel na isinama sa fasad ay bumubuo ng 30% ng enerhiya na kinokonsumo. At bawat palapag ay magkakaroon ng mga patayong hardin na nagsisilbing natural na air filter. Isang investor ang nagtaas ng kamay. Gaano karami ang idinadagdag niyan sa halaga ng proyekto? Sa simula, humigit kumulang 15%. Ngunit ang balik ay dumarating sa loob ng 5 taon sa pamamagitan ng pagtitipid sa enerhiya at tubig. Pagkatapos niyan, purong kita na. Mga bulungan ng pag-apruba, mga tao na tumatango. Nagpatuloy si Andrea. Nagpakita siya ng mga plano sa sahig, mga technical na section, mga pag-aaral ng feasibility. Nagsalita siya tungkol sa mga sustainable na materyales, mga international certification, at kung paano magiging pamantayan ang proyekto sa Latin America. Si Alan sa unang hilera ay hayagang ngumiti. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasigasigan. Nanood si Ethan ng tahimik. Ang kanyang ekspresyon ay isang halo ng pagkabigla at isang bagay na mukhang pagsisisi. Lubos niyang minamaliit kung ano ang naging si Andrea. Hindi na kayang panatilihin ni Micaela ang maskara ng kayabangan. Tiningnan niya si Andrea nang may isang bagay na nag-uugnay sa inggit at pagkadismaya. Hindi iyon ang mahirap na babaeng inisip niya. Siya ay isang iginagalang, may talento at makapangyarihang propesyonal. Ang ikatlong tore, nagpatuloy si Andrea, ay itatalaga sa retail at libangan, mga tindahan, sinehan, food court. Ngunit narito ang bahagi na pinaka-ikinagagalak ko. Nagpakita siya ng isang larawan ng isang malaking bukas na espasyo sa ground floor. 20% ng kabuuang lugar ay magiging isang pampublikong parke, libre, bukas, sa lahat ng mamamayan. Hindi lang sa mga bisita ng complex dahil ang arkitektura ay hindi dapat lumikha ng mga dingding. Dapat itong magtayo ng mga tulay. Ang katahimikan sa silid ay ganap. Pagkatapos ay may nagsimulang pumalakpak. Pagkatapos ay isa pa. Sa loob ng ilang segundo, ang buong ballroom ay nakatayo na pumalakpak. Naramdaman ni Andrea ang isang alon ng emosyon na umakyat sa kanyang lalamunan, ngunit pinanatili niya ang kanyang pagiging kalmado. Ngumiti siya na may tango. Tumalon si Leo mula sa kanyang upuan at tumakbo sa entablado. Umakyat siya sa mga baitang at niyakap ang mga binti ng kanyang ina. Binuhat niya ang bata kahit sa kanyang formal na damit. Ito ang aking anak, si Leo, sabi niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Lahat ng ginagawa ko na iniisip ang mundo, na iiwan ko para sa kanya. Kaya naniniwala ako sa sustainable architecture. Kaya naniniwala ako sa mga inclusive na espasyo dahil karapat-dapat ang ating mga anak sa isang mas mahusay na planeta. Lalo pang lumakas ang palakpakan. Ang ilang tao ay palihim na pinunasan ang mga luha. Umakyat si Alan sa entablado. Kinuha niya ang mikropono. Mga Ginoo at ginang, ito ang vision na gusto namin para sa aming lungsod. Doktor, si Wells at ang kanyang koponan ay may hindi lamang ang teknikal na kakayahan, kundi ang simbuyo ng damdamin na kinakailangan upang matupad ang proyektong ito. Lumingon siya kay Andrea. Opisyal, sa ngalan ng Vance Holdings, nais kong kumpirmahin ang aming partnership. Ang kontrata ay pipirmahan sa susunod na linggo. Inabot ni Andrea ang kanyang kamay. Mahigpit niyang kinuha ito. Mas marami pang palakpakan. Habang bumaba siya sa entablado, lumapit ang mga tao. Nag-alok ng mga business card, nagbigay ng mga papuri, mga tanong tungkol sa mga proyekto sa hinaharap. Sa loob ng ilang minuto, napapalibutan si Andrea ng mga interesadong tao, lahat ay gustong makipagtulungan sa kanya. Si Ginoong Foster, ang investor, ay kinuha ang kanyang kamay. Napakaganda, Dr. Wells. Irekomenda ko ang iyong trabaho sa lahat ng aking kontak. Salamat, Ginoong Foster. Lumapit siya at bumulong. At tungkol sa iba pang bagay, malinaw na anak ni Ethan ang batang iyan. Sino mang may mata ay makakakita. Nagulat si Andrea sa hindi inaasahang kabaitan. Lubos kong pinahahalagahan iyan. Ngumiti siya at umalis. Isang executive ang lumapit. Dr. Wells, nagtatrabaho ako sa real estate development sa Baguio.
Mayroon kaming proyekto na perpekto para sa iyo. Maaari ba tayong mag-schedule ng meeting? Siyempre, ang aking assistant ang magbibigay ng mga kontak. Si Leo, sa tabi niya, na may hawak na baso ng juice, pinapanood ang lahat ng may pagkamangha sa likod ng ballroom. Nanatili si Ethan na nakatayo. Nawala si Micaela. Pinanood niya si Andrea na napapalibutan ng mga tagahanga. Tinatanggap ang respeto at pagkilala na nararapat sa kanya. At sa wakas ay naintindihan niya. Hindi lang siya nawalan ng kasintahan 7 taon na ang nakakaraan. Nawalan siya ng isang pambihirang babae. Isang babae na magtatayo ng mga imperyo, na magbabago ng mga lungsod, na magpapalaki ng isang kamangha-manghang anak ng mag-isa. Nawala niya ang lahat at mas masahol pa. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa kanya sa susunod na 10 taon, kailangan niyang makita araw-araw ang lahat ng kanyang itinapon. Kailangan niyang harapin ang mga kahihinatnan ng kanyang mga duwag na pagpili. Lumapit si Alan kay Ethan. Nagtatrabaho ka kay Dr. Wells sa proyekto. Gusto ko ng lingguhang ulat. Mayroon siyang ganap na kontrol sa pagiging malikhain. Ang aming mga koponan ay naroon upang suportahan ang kanyang vision. Naiintindihan. Napalunok si Ethan. Naiintindihan. Mabuti. Tinapik ni Alan ang kanyang balikat at umalis. Muling tiningnan ni Ethan si Andrea. Tumatawa siya sa isang bagay na sinabi ng isang investor. Mukha siyang magaan, masaya, at kontento. Kung wala siya, bumalik si Micaela. Pula ang kanyang mukha sa galit na pinipigilan. Mahigpit niyang hinawakan ang braso ni Ethan. Uwi na tayo ngayon. Hindi ko kaya. Ako ang project director. Kailangan kong manatili. Magtatrabaho ka kasama niya? Humiyaw si Micaela. Kasama ang babaeng iyon? Trabaho ito, Micaela. Nananatili si Ethan doon mag-isa sa gitna ng party. Pinapanood mula sa malayo ang babaeng mahal niya. Ang babaeng sinira niya. Ang babaeng kung wala siya ay naging pambihira. At alam niyang may napakakaunting mangyayari. Kabanata 8. Ang presyo ng kaduwagan. Nagsimulang mag-disperse ang party. Halos 11 p.m. Natutulog na si Leo sa sofa, kung saan siya pinaupo ni Andrea. Tapos na siyang magpalitan ng kontak sa huling mga investor nang maramdaman niya ang presensya sa likod niya. Lumingon siya. Mag-isa doon si Ethan. Ang perpektong suit ay tila hindi na bagay ngayon. Mayroon siyang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Tila siya ay tumanda ng 10 taon sa huling 2 oras. Maaari ba kitang makausap, pakiusap? Mahina ang kanyang boses, basag. Tiningnan ni Andrea si Leo na natutulog. Pagkatapos ay muli si Ethan. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumanggi, na tumalikod at umalis. Ngunit may isang bagay sa kanyang mga mata. Isang bagay na naiiba sa mayabang na lalaki na nakilala niya taon na ang nakakaraan. 5 minuto. Ikinrus niya ang kanyang mga braso. At hindi dito. Mayroon doong balkonahe. Tumango siya. Sinundan niya ito sa isang pribadong balkonahe, malayo sa mga mausisa na mata. Malamig ang gabi. Kumikinang ang mga ilaw ng lungsod sa ibaba. Sa mahabang sandali, walang nagsalita. Nakamali ako sa lahat, nagsimula si Ethan. Ang kanyang boses ay malalim. Alam kong ayaw mong marinig ang mga dahilan. Alam kong hindi ko deserve kahit ang 5 minutong ito. Ngunit kailangan mong malaman na ako ang pinakamalaking duwag sa mundo. Walang sinabi si Andrea. Tiningnan lang siya. Naghihintay ang aking mga magulang. Huminga siya ng malalim. Nang sabihin ko sa kanila ang tungkol sa kasal, tungkol sa pagbubuntis mo, nagalit sila. Sinabi nila na sinasayang ko ang aking buhay, na ikaw ay isang gold digger, na ang bata ay marahil hindi sa akin, at naniwala ka sa kanila. Hindi ito tanong. Hindi, umiling siya. Hindi bababa sa, hindi ganap. Ngunit, natakot ako. Takot na mawalan ng mana. Takot na mawala ang lahat. Takot na biguin ang aking pamilya. Tumawa siya ng mapait. Napakasama kong tao, hindi ba? Ako ay 28 at sumusunod pa rin kay mama at papa na parang isang bata. Naramdaman ni Andrea na bumalik ang dating galit. Iniwan mo ako.
Iniwan mo akong buntis at mag-isa. Alam mo ba kung ano ang pinagdaanan ko? Inaakala kong kakilakilabot iyon. Wala kang inaakala. Lumakas ang boses niya. Wala kang ideya kung ano ang pakiramdam ng gumising araw-araw na natatakot na hindi makabayad ng mga bill. Nang kailangang magtrabaho hanggang ikawalong buwan ng pagbubuntis dahil wala kang pagpipilian. Nang manganak mag-isa dahil ang taong dapat ay nasa tabi mo ay nagpasya na hindi ka sulit sa gulo. Napapitlag si Ethan na parang bawat salita ay suntok. Tama ka. Wala akong ideya. Ako ay duwag. Ako ay duwag. At ngayon, tanong ni Andrea, nanginginig ang kanyang boses. Ngayon na nakita mo ako dito, na nakita mo si Leo, ano ang gusto mo? Humingi ng tawad at isipin na magiging maayos ang lahat? Hindi. Tiningnan niya ito ng may luha sa mata. Alam kong hindi na ito magiging maayos. Alam kong hindi mo ako kailanman patatawarin. Hindi mo dapat. Ngunit ang batang iyan, naputol ang kanyang boses. Siya ang anak ko. Nakita ko iyon sa sandaling pumasok ka para itong nakatingin sa larawan ng aking sarili noong bata pa. Ngayon mo lang inalala. Naramdaman ni Andrea na nanunurot ang luha. Ngunit hindi siya iiyak. Hindi na. 7 taon, Ethan. 7 taon na lumaki siya ng walang ama. 7 taon ng kaarawan, ng araw ng ama sa paaralan, ng mga gabi, kung kailan niya tinanong kung bakit siya naiiba sa ibang mga bata. Nasaan ka na naging duwag? Inulit niya. Ang kanyang boses ay ganap na basag, kasal sa isang babaeng hindi ko mahal. Nabubuhay sa buhay na pinlano ng aking mga magulang, malungkot araw-araw. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga. Wala sa mga iyan ang nagbibigay katwiran sa ginawa ko sa iyo. Sa kanya. Tumalikod si Andrea, tiningnan ang lungsod. Ayaw niyang makita niya ang mga luha na sa wakas ay umagos. 7 taon ng sakit. 7 taon ng mga tanong na walang sagot. At ngayon ay lumitaw siya na may mga dahilan. Na parang may nabago iyon. Ano ang gusto mo, Ethan? Tanong niya. Pagod. Bakit mo sa akin sinasabi ang lahat ng ito ngayon? Dahil nakita kita sa entablado na iyon. Lumapit siya ng isang hakbang. Nakita ko ang pambihirang babaeng naging ikaw. Nakita ko ang araw na nilikha natin. Na nilikha mo mag-isa. At napagtanto ko kung ano ang nawala sa akin. Hindi lang ikaw, kundi ang pagkakataong maging isang disente na tao. Upang magkaroon ng tunay na pamilya. Upang makilala ang aking anak. Lumingon siya sa kanya. Hindi mo deserve na makilala siya. Alam ko. Agad siyang sumang-ayon. Ngunit karapat-dapat siyang magkaroon ng pagpipilian na makilala ako kapag matanda na siya, kapag siya mismo ang makapagpasya. Pinunasan ni Andrea ang mga luha ng galit. Galit siya, na tama siya, laging alam niya na balang araw ay kailangan niyang ibigay kay Leo ang pagpipiliang iyon. Ngunit inakala niya na mangyayari iyon kapag siya ay teenager na. Hindi ngayon. Hindi ganoon kaaga. 6 na taon. Ethan. 6 na taong gulang. Paano ko ito ipapaliwanag sa kanya? Kumusta, anak? Naaalala mo ang bayaning ama na sinabi kong nakatira sa malayo? Kasinungalingan. Nandito lang siya sa lahat ng panahon. Ayaw lang niya na makilala ka. Napapitlag muli si Ethan. Patawad. Patawad sa pagpapilit sa iyo na magsinungaling para protektahan siya. Patawad sa hindi pagiging nandoon. Hindi siya makapagpatuloy sa loob ng mahabang sandali. Bumabigat ang katahimikan sa pagitan nila. Tiningnan ni Andrea ang salamin na pinto. Mahimbing na natutulog si Leo sa sofa. Napaka-inosente, napakapuro, humihingi lamang ng pagmamahal at ibibigay niya ang lahat para sa kanya. Siya ang pinakamahalagang bagay sa buhay ko, sabi ni Andrea. Matatag muli ang kanyang boses. Siya ay mabait, matalino, mapagmahal, lahat ng pwedeng pangarapin ng isang ina. At ginawa ko iyon mag-isa. Bawat isa sa kanyang mga tagumpay ay aking tagumpay. Bawat isa sa kanyang mga ngiti ay aking gantimpala. Ginawa mo ng napakaganda. Hindi iyon trabaho. Iyon ay pagmamahal. Tinitigan niya ito. Isang bagay na wala kang alam. Tama ka. Pag-amin niya. Ngunit gusto kong matuto. Gusto kong makilala siya.
Hindi ako humihingi na maging ama niya. Hindi ko deserve ang titulong iyan. Ama at ina kayo pareho. Palagi naman. Ngunit kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, kahit isa lang, upang maging bahagi ng kanyang buhay sa anumang paraan, ipinikit ni Andrea ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Lahat ng hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tanggihan upang protektahan si Leo mula sa anumang pagkadismaya. Ngunit pagkatapos ay naalala niya ang isang bagay na sinabi ng kanyang ina nang isilang si Leo. Anak, ano man ang ginawa ng ama niya, balang araw, gustong malaman ni Leo kung saan siya nanggaling at hindi mo iyan maaaring ipagkait sa kanya. Binuksan niya ang kanyang mga mata, tiningnan si Ethan. Ang kaawa-awang lalaki sa harap niya ay hindi ang mapangarap na prinsipe na minsan niyang minahal. Siya ay isang tao lamang. May depekto, duwag, ngunit siya pa rin ang biological na ama ng kanyang anak. Hindi ko ito ginagawa para sa iyo, sabi ni Andrea. Mabigat ang bawat salita. Ginagawa ko ito para kay Leo dahil karapat-dapat siyang magkaroon ng pagpipilian na makilala ang kanyang ama. Kahit na ang amang iyon ay hindi karapat-dapat na makilala siya. Tumingala si Ethan, nagulat. Sinasabi mo ba? Sinasabi ko na maaari mo siyang makilala ng dahan-dahan? Dahan-dahan. Ngunit may mga patakaran. Tinaas niya ang isang daliri. Unang patakaran, hindi ka susugod sa kanyang buhay na parang bagyo. Huwag kang mangako ng kahit anong hindi mo kayang panindigan. Sapat na ang mga pagkadismaya niya, kahit hindi ka pa niya kilala. Sumang-ayon. Ikalawang patakaran. Patunayan mong nagbago ka, hindi sa mga salita, sa mga gawa, sa loob ng ilang buwan, kung kinakailangan. Hindi ko hahayaan na pumasok ka sa kanyang buhay para lang mawala muli kapag naging mahirap ang mga bagay. Gagawin ko ang lahat. Ikatlong patakaran. Lumapit si Andrea, itinuturo ang kanyang daliri sa dibdib nito. Kung paiiyakin mo ang aking anak, kung bibiguin mo siya, kung bibigyan mo ako ng kahit isang dahilan para pagsisihan ang desisyong ito, hindi mo na siya muling makikita. Naiintindihan. Naiintindihan. May luha sa mga mata si Ethan. Andrea, salamat. Hindi ko ito deserve, ngunit sumusumpa ako na pahahalagahan ko ito. Patutunayan ko na kaya kong maging mas mahusay. Sana nga. Umalis siya. Para kay Leo, hindi para sa iyo. Bumalik siya sa loob. Sumunod si Ethan sa kanya. Pumunta siya sa sofa kung saan natutulog si Leo. Maingat niyang binuhat ang kanyang anak. Bumulong siya ng hindi maintindihan at sumiksik sa kanyang balikat. Nanood si Ethan mula sa malayo. Malayang umagos ang luha sa kanyang mukha. Ngayon ay tiningnan siya ni Andrea sa huling pagkakataon. Sa susunod na linggo sa aking construction firm sa Tok ng hapon, pag-uusapan natin kung paano ito gagawin ng tama. Naroon ako. Nagsimula siyang maglakad patungo sa labasan. Nanatili si Ethan na nakatayo. Pinapanood siyang umalis. Pinapanood ang anak na hindi niya kilala, nadala ng babaeng mahal niya at sinira. Ngunit bago dumaan sa pinto, huminto si Andrea. Bahagya siyang lumingon. Ethan? Oo, sinabi mo na, hindi ka naging masaya sa loob ng maraming taon. Oo, mabuti. Nagpatuloy siya sa paglakad ng hindi lumingon. Karapat-dapat ka. Epilogo. Ang hindi masisirang pundasyon. 3 buwan ang lumipas simula ng gabing iyon sa party. Dumating si Ethan sa opisina ni Andrea noong sumunod na Lunes, eksaktong 2 ng hapon, ayon sa napagkasunduan. May dala siyang notebook at kinakabahan. Tinanggap siya ni Andrea sa kanyang opisina, propesyonal at malayo. Nag-usap sila ng 2 oras tungkol sa kung paano nila lapitan si Leo. Nilinaw niya na dahan-dahan, unti-unti, at ayon sa kanyang mga kondisyon, pumayag si Ethan sa lahat. Ang mga unang linggo ay casual encounters lang. Nagpakita si Ethan sa parke, kung saan dinadala ni Andrea si Leo tuwing linggo. Malayo siya. Pinapanood niya. Hindi siya lumapit. Ipinaliwanag ni Andrea sa kanyang anak na ang lalaki ay kaibigan sa trabaho. Kinawayan ni Leo ng ilang beses. Kumaway pabalik si Ethan. Sumasakit ang puso.
Pagkatapos ng isang buwan, pinayagan ni Andrea si Ethan na umupo sa iisang bangko. Mga mababaw na usapan tungkol sa panahon, tungkol sa mga ibon, tungkol sa ginagawang drawing ni Leo. Ang bata ay mahiyain sa simula, ngunit dahan-dahang nagsimulang magbukas. Ipinakita niya ang kanyang mga drawing ng mga gusali. Pinuri siya ni Ethan, tunay na humanga. Magiging arkitekto ka ba tulad ng iyong ina? Tanong ni Ethan minsan. Magtatayo ako ng mga bahay para sa lahat, masiglang sagot ni Leo. Kailangang iliko ni Ethan ang kanyang mukha upang itago ang mga luha. Sa ikalawang buwan, pinayagan ni Andrea si Ethan na magdala ng regalo, isang set ng building block. Walang kalabisan, walang pakiramdam ng kabayaran. Isang simpleng regalo lamang na angkop para sa isang 6 na taong gulang na batang lalaki. Nagustuhan ito ni Leo. Ginugol nila ang buong hapon sa pagbuo nito habang mahigpit na pinapanood ni Andrea. Ito ang unang pagkakataon na tunay na ngumiti si Ethan sa loob ng maraming taon. Sa ikatlong buwan, sinabi ni Andrea ang totoo. Umupo siya kay Leo isang gabi at ipinaliwanag ng maingat na mga salita na si Ethan ang kanyang ama na hindi siya naroroon noon, ngunit gusto niyang naroroon na ngayon. Matagal na nanahimik si Leo. Pagkatapos ay tinanong niya, aalis po ba ulit siya? Hinawakan ni Andrea ang mga kamay ng kanyang anak. Hindi ko alam, mahal ko. Ngunit kung gagawin niya, palagi mo akong kasama. Hindi kita iiwanan kailanman. Nangangako ako. Tinanggap ni Leo. Sa pagiging simple ng mga bata, tinanggap niya. Nang sumunod na linggo, nang makita niya si Ethan sa parke, tumakbo siya dito. Hi, halos tatay. Lumuhod si Ethan at niyakap ang kanyang anak sa unang pagkakataon. Umiyak siya doon sa gitna ng parke nang hindi inaalintana kung sino ang nakakita. Niyakap pabalik ni Leo. Nalilito, ngunit masaya. Nanood si Andrea mula sa malayo. Hindi siya nakaramdam ng galit. Hindi siya nakaramdam ng selos. Nakaramdam lamang siya ng pag-asa na sa pagkakataong ito ay hindi bibiguin ni Ethan. Samantala, lalo pang umangat ang kanyang karera. Nagsimula ang konstruksyon ng Integrated Commercial Center Project. Tampok siya sa mga pambansa at pandaigdigang magasin. Nakatanggap siya ng mga alok para sa mga lektura, bagong proyekto at pakikipagsosyo. Ang kanyang pangalan ay naging kasing kahulugan ng kahusayan at inobasyon. Ngunit ang pinakamahalaga, nanatiling masaya, balanse, at minamahal si Leo. Nagsimula si Ethan ng therapy. Hinarap niya ang kanyang mga demonyo. Inamin niya sa kanyang sarili na ginugol niya ang kanyang buhay sa paggawa ng mga pagpipilian dahil sa takot at nagpasya siyang hindi na niya ito gagawin. Nag-file siya ng diborsyo kay Micaela. Lumaban siya. Ngunit sa huli ay tinanggap. Umalis siya sa kasal na may malaking bahagi ng kayamanan, ngunit nang walang-walang laman na kaluluwa na kanyang dala. Lumipat si Micaela sa ibang lungsod. Sabi ng ilan, nagsimula siyang magtrabaho sa fashion. Sabi ng ilan, mas masaya na siya ngayon. Nagduda ang iba. Ngunit isang bagay ang sigurado. Natutunan niya na ang pera at status ay hindi ginagarantiya ang kaligayahan. Hindi bumalik si Ethan kay Andrea. Nilinaw niya na sarado na ang kabanatang iyon, ngunit nagkaroon sila ng magalang na relasyon sa pagpapalaki ng anak. Binibisita niya si Leo 2 beses sa isang linggo, dinadala siya sa sinehan, tinutulungan sa homework, dumadalo sa bawat presentasyon sa paaralan. Sinusubukan niya, talagang sinusubukan. Si Ginoong Foster ay pinanatili si Ethan sa kumpanya, ngunit sa isang hindi gaanong kilalang posisyon. Kailangan mong patunayan ang iyong halaga muli, sabi niya, hindi dahil sa apelyido, dahil sa trabaho. Tinanggap ni Ethan ng walang reklamo. Si Andrea naman ay nakahanap ng kapayapaan, hindi dahil naging perpekto ang lahat, kundi dahil natutunan niya na ang kaligayahan ay hindi nagmumula sa perpektong pagtatapos. Ito ay nagmumula sa mga mapanuring pagpipilian. Sa pagpapatawad, hindi para sa taong nanakit sa atin, kundi para sa ating sarili. Sa pagpapatuloy ng walang dala ang bigat ng nakaraan. 6 na buwan pagkatapos ng party, gumuhit si Leo ng isang pamilya, 3 figura, isang matangkad na may mahabang buhok,
isang maliit sa gitna, isang matangkad sa gilid. Nang makita ito ni Andrea, tinanong niya, "Sino sila?" "Ikaw, ako, at si tatay." Ngumiti si Leo. "Hindi po kami nakatira magkasama, pero pamilya pa rin kami, di ba?" Niyakap ni Andrea ang kanyang anak. "Oo, mahal ko. Pamilya pa rin tayo." At sa sandaling iyon, nakatingin sa isang simpleng drawing ng bata. Naunawaan ni Andrea ang isang malalim na bagay. Ang mga pamilya ay may iba't ibang hugis. Ang mahalaga ay hindi ang istruktura, ito ay ang pagmamahal, ang presensya, ang pang-araw-araw na pagsisikap na gumawa ng mas mahusay. Ibinigay niya kay Leo ang pinakadakilang regalo. Hindi isang perpektong ama, ngunit ang posibilidad na makilala siya at ang ganap na katiyakan na anuman ang mangyari, palagi siyang magkakaroon ng isang ina na walang pasubaling nagmamahal sa kanya. At sa huli, iyon ang lahat. At iyon ang kwento ni Andrea. Isang babae na inabandona sa pinakamahina na sandali ng kanyang buhay. Ngunit ginawang lakas ang sakit. Sino ang nagpalaki ng isang anak ng mag-isa at nagtayo ng isang profesional na imperyo gamit ang kanyang sariling mga kamay? Sino ang humarap sa lalaking sumira sa kanya at pinanatili ang kanyang dangal na buo? Sino ang nagpatunay na ang halaga ng isang tao ay hindi nagmumula sa apelyido o sa bank account, kundi sa karakter at determinasyon? Ngayon, gusto kong malaman mula sa iyo, ano ang gagawin mo sa lugar ni Andrea? Bibigyan mo ba si Ethan ng ikalawang pagkakataon na makilala ang kanyang anak? O isasara mo ba ang pinto na iyon magpakailanman? Ibahagi ang iyong opinyon dito sa mga komento. Binabasa ko ang lahat at gustong malaman kung ano ang iniisip mo. Kung naniniwala ka na si Andrea ay isang halimbawa ng lakas at paglampas, magkomento sa ibaba na may emoji ng corona. Para sa lahat ng kababaihan na, tulad ni Andrea, ay muling bumuo ng kanilang buhay pagkatapos abandonahin. Karapat-dapat kayo sa lahat ng pagkilala sa mundo. At kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe na ngayon at i-on ang mga notification para hindi mo makaligtaan ang anumang emosyonal na kwento tulad nito. Hanggang doon, tandaan, huwag kailanman husgahan ang isang libro sa pamamagitan ng kanyang pabalat dahil hindi mo kailanman malalaman ang kamanghamanghang paglalakbay na ginawa ng taong iyon upang makarating sa kung saan sila naroroon.